Eto na, maestro, ang ating code name para sa first email sender, si Mika. Ayan. Si Mika ay may birthday na May 25, 1990, maestro. Wala Ang ba May ako? 25 ay isang Gemini. Mhm. At ang Okay. Gemini ay may ruling planet na Mercury. At siyempre, yung 25 ay 2 plus 5 ay 7. At ang kanyang Mhm. destiny number ay May ay 5 plus 5, 25 plus 1990 ay lalabas ang 5, kabuang tuos na 2020. 2020. Oo. So, ang So, 2020 ay si single digit, 20 plus 20 ay 40. At ang mhm. 40 ay 4 plus 0, 4 ang kanyang destiny number. Ano ba mga katanungan ni Mika? Weak ba yan, maestro, yung 4? O ano? Ang Strong? 4 ay neutral number. Pwede siyang Ah, magpaka-weak, pwede siyang magpaka-strong. Kaya yung mga 4 minsan ay napakapangit ng kapalaran. At minsan totoo. naman napakaganda. Oo. Kaya Okay. kahit ano, pwede siya. At ano ba mga katanungan ni Micah? O, eto na. Sabi niya, question number 1. Kapag nagnegosyo ako ngayong taon, magiging successful ba ako? Ang number mo ay Gemini, ang zodiac sign mo. At ngayon ay tamang-tama. Gemini din ang horse. Naalala ko, lagi kong sinasabi na 12 din ang animal sign at 12 din ang zodiac sign. Ibig sabihin, yung animal sign na tinitingnan ng Chinese astrologer sa langit ay siya ring tinitingnan ng Western astrologer sa langit. Magkapareho lang sila ng tinitingnan. 12 zodiac sign at 12 animal sign ay iisang sign lang yan. At ang horse ay Gemini din. Kaya kung magninegosyo ka na may kaugnayan sa fire at pwede rin sa air at pwede rin sa communication at sa mga high-tech na kasangkapan, ay magiging successful ka sa taong ito higit lalo kung ang iyong palad ay kakikitaan ng business line. Siyempre, kailangan magkakatugma. At kapansin-pansin na bukod sa business line o yung line sa ilalim ng daliring palasinsingan ay meron kang malinaw na career line. Nag-side by side silang dalawa. Kaya may dalawang nakatayong parallel line sa iyong palad. Nakitang-kita sa kanan. Isang guhit na patayo sa ilalim ng daliring panggitna, napakalinaw, career line ang tawag dyan. At isang guhit na patayo sa ilalim ng daliring palasinsingan, business line o kaya ay sun line ang tawag dyan. Kaya tsak na magtatagumpay ka. Kaya lang, pansinin mo yung business line na sun line din ang tawag sa ilalim ng daliring palasinsingan ay nahulog sa pagitan ng daliring hinliliit at daliring palasinsingan. At yung isa pang guhit ay nahulog din sa pagitan ng daliring panggitna at daliring palasinsingan. Ano ang ibig sabihin pag nahuhulog sa pagitan ng mga daliri ang guhit sa palad? Tandaang ang lahat ng guhit pataas ay favorable o positive ang interpretasyon. Ibig sabihin, makapagninegosyo at magkakapera ka. Kaya lang nahulog, ibig sabihin ay hindi ka makakaipon o gagastusin mo. Kaya dapat, kapag ganyan ang palad, tulad ng lagi nating sinasabi na 50% ay ginagawa ang kapalaran at 50% ay nakatakda. Pag nagnegosyo ka, wala kang dapat gawin kundi magtipid, mag-savings, at huwag mong ubusin. Kumbaga sa tindahan, yung napagbilan ngayong araw na to, napakadami. Akala nung nagtitinda, kanya lahat yun. Hindi niya alam sa piso, yung 25 lang ang kanya ron. O sa 100, yung 25 pesos lang ang sa'yo ron. Pero hindi mo rin dapat gastusin yung tubo dahil papaikutin mo yun. Yun din ang dapat sabihin sa mga nahulog ang guhit sa pagitan ng mga daliri. Uunlad ka, bakit hindi? Pero dapat alalahanin mong mapaikot yung mga tubo mo sa araw ng ginagawa mong pagtitinda o kung ano man ang business mo. Sa madaling salita, magtatagumpay ka sa negosyo kung magbubukas ka ng negosyo
Pero pag di ka natutong mag-savings o mag-ipon, hindi ka magtatagumpay bilang maunlad at mayamang negosyante. Okay, thank you very much, Maestro. Ito na yung pinaka carry ba tawag doon. Ano naman ang masasabi niyo pagdating sa health at love life ko? Yan. Siyempre, Usual yung na health tinatanong yan. ay bata ka pa naman, kaya tuloy-tuloy. Dahil kumbaga sa halaman, nasa kasibulang ka ng iyong edad, namumulaklak at malapit ng mamunga. Dahil 36 ka pa lang. Ang problema, marami kang worry lines. Ano ibig sabihin nito? Kanina, yung mga guhit na paitaas ay favorable. Pero yung mga guhit na kumakansila sa lifeline, galing sa ilalim ng dariling hinlalaki, tumawid sa lifeline at pumunta sa gitnang bahagi ng palad. Nakitang-kita rin sa iyong kanang palad. Yan ang mga guhit ng pag-aalala. Bagamat mahaba ang iyong buhay, yung lifeline ay mahaba, walang krokes, walang bilog, yung pag-aalala ang hindi nakabuti. Ano ang ibig sabihin nito? Alisin mo ang iyong pag-aalala. Dahil sa pag-aalala na yan, ika nga sa psychology, yung mga psychological sickness, minsan kaiisip mo ay nagiging actual na karamdaman. Kaya iwasan mo ang iyong pag-aalala. At tulad nung nasabi na, 36 lang ang iyong edad. Kumbaga sa punong kahoy, ngayon ka palang mamumunga ng napakarami, kaya tsak na malusog ang iyong constellation o ang iyong pangangatawan. At tungkol naman sa iyong love life, ang mga kakompatible ng Gemini ay kapwa mo air type sign na Aquarius. At ang isa pang air type sign ay Gemini at Libra. Kung ganyan ang iyong mga karelasyon ay magiging maligaya at productive ang iyong love life. At pwede rin silang isinilang mula October hanggang December ay magiging malapit din sa iyo. At syempre, bukod sa nasabing buwan at zodiac sign, dapat ang birth date ay kakompatible ng birth date mong 25. Sino-sino ang kakompatible ng 25? Ang kapwa mo weak sign o weak number na 2, 11, 20 at 29. At ganun din ang strong number na 1, 10, 19, 28. At sa negosyo, maganda rin makasama mo ang isa pang strong number na 8, 17 at 26 na siya namang tiyak na yumayaman. Okay, thank you. Okay, Maestro, yung question number 3 niya, ano-anong tips ang daan para maging stable at successful ang aking buhay? At tulad ng nasabi na karaniwan sa Gemini ay successful sa karir dahil sila ay may ruling planet na Mercury. At ang Mercury ay nagtatagumpay talaga sa karir dahil matatalino sila, palaisip, mabilis kumilos at magagaling. Kaya lang, ang dapat nating isaalang-alang sa pagiging successful ay ang signature. Maganda ba ang signature ng isang Gemini? At pansinin natin na ang kanyang signature ay sobrang artistic at may napaka dalawang parte. Gumuhit siya ng MABCA at muli niyang inulit sa ilalim ang kanyang OSUF, FF at S pa ulit. Pero hindi niya naman nagawang pasibatin, palabas ng todo ang end stroke. Bakit? Dahil hindi pa siya tiwala sa kanyang sarili. Hindi pa buo ang loob niya. Siyempre, dahil 25 nga ang birthday niya. Tama yung tanong mo, Miss F, weak number. At yung 4 na destiny niya ay weak number din. Pero yung 4 ay nahihimakas sa kanyang signature. Dahil ang keyword ng number na 4 ay uniqueness. At ang kanyang signature ay unique, kakaiba. Kaya, yayaman ka sa mga kakaibang bagay. Pero takot ka pa sa ngayon dahil nga ayaw sumibat papalabas ng iyong signature. Kundi mas mataas pa yung pangarap mo, pero mas malaki yung alinlangan mo. Mataas kasi yung parang payong na letter F. Pero yung end stroke ay mababa. Masyadong reserve, masyadong takot,
masyadong ayaw mo pang Kasi, sumugal. Kumbaga sasakla. Marunong ka ba magsakla? sakla, hindi. Miss F? Hindi ako marunong magsakla. Ay ayaw mong italpak. Ayaw mong itodo ang iyong taya. Talpak ang tawag doon, yung todo taya. Okay. Yung isa namang taya, primas, 2 baraha. Maliit ang premyo sa primas, pero pwede kang tumama ng 2 chance. Sa talpak, todo na. Malaki, pero Wala isa na. lang ang chance. Ngayon, yung mga ganyan signature, ayaw niya pang itaya lahat-lahat. Alam mo, sa pag-ibig ay ganun din yan eh. Ayaw niya pang all the way down. Ibig sabihin, tinatansya niya pa yung karelasyon niya. Tinatansya niya pa yung mahal niya. Pero kapag natuto kang ibigay na ang lahat, lalong-lalo na sa karir, sa negosyo, sa pagpapayaman, walang salang magtatagumpay ka. Bakit? Dahil napakaganda naman ng unique mong lagda. Bagamat marami kang naging problema nung nakaraan, siguro yun ang dahilan kaya ayaw mo pang isugal ang buo mong karir. Isugal ang buo mong talent, skills, o kung ano man ang nasa iyo, itaya mo ng lahat. Huwag kang matakot. At kung hindi, kailan mo pa itataya? 36 na ang edad mo ngayon. Kaya kung ano man ang plano mo, todohin mo na. At walang duda, magtatagumpay ka kung babaguhin mo ang iyong lagda o inobasyon. Pasibatin mo yung dulong bahagi ng letter A, pataas, todo mo na. Saka yung second part ng iyong lagda na parang 8 na maliit, todo mo na rin yung pasibat nung. Kaya makikita ang iyong lagda may 2 sumisibat-sibat na end stroke. Kapag ganun, yun ang tinatawag na continuity of purpose, saka forcefulness of goal o layunin. Talagang gustong-gusto mong manalo. Kumbaga sa chess, talagang ang lalakas ng mga tira mo. Halos gumalabog ang chessboard. Sa sobrang gustong-gusto mo kasing manalo. Kapag nagawa mo yan, tulad ng nasabi na, sa panalo, sa pagyaman at sa pagtatagumpay din uuwi ang iyong karir at ang iyong financial aspect. Lalo na kung hindi mo papairalin yung sinasabi nating nahulog na mga guhit sa pagitan ng mga daliri. Matuto kang mag-savings, magsubi at magtago ng pera para sa future. At sa bandang uli, mayamang-mayamang ka na at papalatuhan mo na kami ni Miss F. O, diba? Yun ang pang pinala mo dun eh. Yun ang pinakaiintay ko, maestro. O, diba? Sana, nag-enjoy si Mika sa binigay mo sa kanyang, Actually, nasa ibang bansa yata si Mika, maestro eh. Hindi pa siya nakatodo nun, no? Pag tumodo yan, lalong yayaman. O, ayan, sumagot na si Ella Mika. Salamat po, maestro. Ako po yan, sabi niya. Kilala mo siya? Actually, hindi. May kakilala ako, nakakilala niya. Kakilala niya. So, tuloy-tuloy na siyang yayaman. Oo. Ayan. Thank you very much, Mika, sa sali sa Tikay Maestro. Ayan. Sana nag-enjoy ka sa mga binigay na analisa ni Maestro sa iyong mga katanungan. And syempre, tuloy-tuloy tayo, Maestro. Meron ako dito isang question. Sabi ni EA, birthday ko bukas, Maestro, 1970. Bali, ang birthday niya, is April 25, 1970. Oo. Sabi niya, tinatanong niya, tingin mo ba, Maestro, pasok ako sa eleksyon ngayong taon na ito? Yung mga April, napakabait. At yan, karaniwan sa kanila, uto-uto. Uy, halimbawa, inutangan ng kapitbahay niya, bibigay niya, tapos di siya babayaran. Mabait kasi siya. Pagkatapos, dahil mabait siya, hindi mo malaman kung nagpapaluwal siya o tumutubo siya sa kanyang pagiging elected official. Pero dahil ka way 25, tsak na tsak, tuloy-tuloy ang iyong panalo. Dahil nga nababaitan sa'yo at tumutulong ka talaga. Pero alam mo, Miss F, sa election, dapat nakapartido ka sa malakas na kapitan. At kapag nakapartido ka sa malakas na kapitan at dati ka nang nakaupo at naglilingkod sa inyong barangay na tulad ng nasabi na likas na mabait ang Taurus at likas na mabait ang 25, malamang magiging top notcher ka na naman. Pinakamababa sa iyo ay number 2 o kaya ay number 4. Ayan. Thank you very much, Maestro. Eto, shout out pala sa mga nanonood sa ating live.
Nandito na naman, syempre, yung ating isa sa mga suki. Ayan, si Ana Marie Bonifacio. Waving siya. Hello! Ayan. And sabi naman ni Ella Mika, nasa Hong Kong po ako, maestro. Ayan. Salamat daw, maestro. Dun sa binasa mo kanina. And syempre, eto pa, shout out kay Nimpa Miano ang ating sports editor dito sa Bulgar. Salamat sa panonood, Pang. Ayan. Again, meron ako isa pang question dito, maestro. Sabi ni Bien Rosales Ramirez, birthday ko nung 22. Maestro, tingin mo ba okay ang health ko ngayong 2026? Ano raw birthday niya? June? April 22. April 22. Oh. Ang April 22, tulad ng nasabi na, unique ang mga core. Kaya yung mga magiging karamdaman mo ay magiging likhang isip lang yan. Pero kung patuloy kang magiging aktibo sa buhay dahil earth type sign, ang mga Taurus ay malalakas ang kanilang kalusugan dahil lupa at ang lupa ay matatag sa karamdaman. Kaya ituloy mo lang yung mga activities mo na kakaiba at mawawala lahat ng iniinda mong palaisipan dahil ang mga 22 ay palaisip lang naman sila. Pero kapag nawala yung mga palaisip nila dahil babalik sa pagiging praktikal o pagiging Taurus, tuloy-tuloy na ang kanilang kalusugan at magandang kapalaran sa taong 2026, lalo na may kaugnayan sa material na mga bagay. Okay, thank you very much, Maestro. Isa pa, tinatatanong ni Direk, sabi niya, Maestro, April 25, 2009, ano po kaya magiging lagay ng future career? Thank you. Yung mga April, binibigyan sila ng magandang regalo ng kapalaran dahil nga mabait sila. Lalo na kung makikisama sila sa kapwa nila Earth type sign. At ang kapwa nila Earth type sign na makakatulong sa kanila para lalong gumanda ang kanilang karir ay ang Virgo, Capricorn. At kapwa mo siyempre, Taurus. Pag nagsama-sama yung mga Earth type sign na yan, lalo nga umuulan ng swerte sa kanilang buhay. At ang isa pang nakakatulong sa mga Taurus para umunlad at gumanda ang kapalaran ay ang mga Scorpio o silang isinilang sa buwan na October, November. Kapag nakakasama ng mga Taurus ang nasabing mga zodiac sign at birth month, tuloy-tuloy silang suswerte at magkakaroon ng magandang kapalaran lalo na sa taong ito ng 2026. Okay, Maestro, ito pa sabi ni Mitch. Sabi niya, Maestro, ang birthday ko is August 22. Ano po kaya ang naghihintay sa akin ngayon 2026 pagdating sa aking financial? Ayan. Ay, yung mga August 22, magara ang buhay niyan eh. Dahil nasa pagitan sila ng Leo at Virgo. Alam mo kung ano ang nangyari sa iyo nitong January, February, March at April na ngayon ay uulit lang. Hindi ka makakatakas sa kapalaran mo noong January, February, March. Dahil umuulit yan, dahil ikaw ay biktima ng number na 4. Bakit naging biktima? Dahil ang 4 nga ay unique. Ang mga isinilang sa 4, 13, 22 at 31. Laging may kumukubabaw sa kanilang kakaibang kapalaran. Pero kapag nagsimula sa maganda ang buhay mo ngayong 2026, ay tuloy-tuloy nagaganda. Ang isang napakamabuting balita sa mga Leo, may pagka-Leo ka, dahil bukas pa ang Virgo, yung August 23 ay bukas pa, ay dadatnan sila ng planetang Jupiter sa taong ito ng 2026, yung mga Leo. Kaya kung ikaw ay isang Leo, tulad ng nasabi na isugal mo at makipagsapalaran ka, lakihan mo ang taya, dahil tiyak na bibigyan ka ng magandang kapalaran ng planetang Jupiter na siya rin tinatawag na auspicious planet o pinakamapalad na planeta na nasa zodiac sign nga ng Leo. Kaya huwag kang matakot, tuloy-tuloy mo lang ang layunin o gusto mong mangyari kung may gusto kang mangyari sa taong ito ng 2026 at tiyak na makakamit mo. Ayan. Thank you very much, Maestro. Sabi sa ating comment section, sabi ni Ella Mika, kaya po pala mabait ako. Kasi May siya. Siya yung kanina. Pag may humingi sa kanya ang taga-Pilipinas, bigay agad siya. Di siya nakakaipon.
Pag may nangutang sa kanyang kaibigan sa Hong Kong, hindi siya makatanggi, kaya hindi siya makakaipon. Kaya magkakontra yung salitang mabait at financial stability. Minsan, dapat di tayo maging mabait. Pag nangutang na ng isang beses, bawal na dalawang utang. Pag nangutang ng sobrang laking halaga, 5,000, hanggang 2,000 lang. Huwag kang magpapaloko dahil napakaraming tao na nangungutang para hindi magbayad.